Political Psychology Episode 15. Kapag ang katahimikan ay mas mapanganib sa sistema kaysa kasinungalingan. Diretso na tayo. May isang bagay na mas kinatatakutan ng bulok na sistema kaysa sa maling impormasyon, kaysa sa propaganda, kaysa sa kasinungalingan. At yun ay ang katahimikan. Hindi yung katahimikang walang alam, kundi yung uri ng katahimikang gising na gising ang kamalayan. Unang tanong, bakit hindi kinakatakutan ng sistema ang kasinungalingan? Sa political psychology, malinaw ito. Ang kasinungalingan ay manageable, arguable, defensible. Ang kasinungalingan ay kayang ipaliwanag. Ang kasinungalingan ay kayang tabunan ng mas malaking ingay. Kaya nga may press release, sound bites, pa-press con, pa-viral na quote at memes sa Facebook. At dito, pumapasok ang political epalism. Ang epal, laging may sagot, laging may pahayag, laging may clarification, kahit wala namang inaayos na totoo. Bakit? Dahil ingay ang puhunan, ingay ang depensa ng sistema. Pangalawang tanong, bakit delikado ang katahimikan? Ang katahimikan ay hindi madaling kontrolin. Kapag ang tao ay tumahimik, hindi na siya nakikipag-argumento, hindi na siya nakikipagbangayan, hindi na siya humihingi ng paliwanag. Ang ginagawa niya ay mag-obserba. At sa psychology, delikado ang isang observer dahil kapag tumahimik ang tao, napapansin niya ang paulit-ulit. Napapansin niya na ang lahat ay palabas lamang. Napapansin niya kung sino ang laging nasa camera, sino ang nambobola, pero sa halip, wala namang nagbabago. Tanungin natin, epalism versus tahimik na kamalayan. Itong pagkakaiba. Ang epalism ay addiction sa atensyon. Kailangan nito ng reaksyon, galit, papuri, away, bash. Kahit negatibo, ayos lang yan sa mga epal. Basta may pansin. Pero ang katahimikan, walang inaasahang reward, walang clout, walang viral moment, walang dopamine hit. At kapag walang pumapansin, nawawalan ng silbi ang epal. Actually, ang katahimikan ay hindi kawalan ng pakialam. Ito ang madalas na panlilin lang ng sistema eh. Kasi sinasabi nila, kung tahimik ka, wala kang pakialam. Hindi totoo. Sa maraming pagkakataon, ang katahimikan ay pag-alis sa manipulasyon. Ito ang sandaling hindi ka na ginagalit on command. Hindi ka na pinapareact sa script. Hindi ka na inaakit ng drama. At dito nagsisimulang gumuho ang ilusyon. Tanong, bakit mas pinipili ng sistema ang kasinungalingan? Mas gusto ng sistema ang taong galit pero maingay, taong mali pero aktibo, taong nakikipag-away sa comment section dahil ibig sabihin ay kontrolado yun. Pero ang taong tahimik, taong nag-iisip at hindi humihingi o bumibili ng narrative, yan ang hindi nila mapipredict, hindi nila mahuhulaan. At sa political psychology, ang hindi mapredict o mahulaan ay tinuturing na isang banta. Kaya ang tunay na kapangyarihan ng katahimikan, hindi lahat ng laban ay sinisigawan. May mga sandaling ang hindi pag-share ay isang mensahe. Ang hindi pag-react ay pagtanggi. Ang hindi pagsunod ay simula. Ang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi ito'y withdrawal of consent. Ibig sabihin, hindi na ako nakikilahok. At kapag binawi ang consent, nawawalan ng saysay ang palabas. Dahil lahat ng layan ay palabas lamang. Kaya tandaan mo,
Ang kasinungalingan ay nabubuhay sa ingay. Ang epalism ay nabubuhay sa atensyon. Pero ang katahimikan, kapag may kamalayan, ay unti-unting pumapatay sa ilusyon. Sa ilusyon ng palabas, sa ilusyon ng kapangyarihan. Hindi ka tahimik dahil wala kang pakialam. Tahimik ka dahil hindi ka na nagpapagamit, hindi ka na nagpapauto.